Update na lang muna tayo sa seguridad at monitoring ng Traslasyon 2026. Yan ang pag-uusapan natin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes ma'am, magandang tanghali po. Major, kumusta po sa kasalukuyan itong Traslasyon 2026 at ilan na po ang nakadeploy na pulis ng NCRPO sa Quiapo at mga karatig lugar? Sa kasalukuyan po, generally manageable at under control naman po ang sitwasyon natin sa Traslasyon 2026. Patuloy po yung ating crowd safety operations, ang ating route security at assistance services sa Quiapo at mga karatig lugar. Nasa mahigit 19,000 personnel po ang nakadeploy bilang bahagi po ng ating phase of full deployment plan sa tulong po ng ating mga kapulisan. Sa ating po sa NCR is nasa 15,542 po ang ating personnel na nakadeploy at ang iba naman po ay nagmula sa iba't ibang ahensya gaya po ng MMDA, ng OCD, DOH, ganun din po sa Coast Guard at ang Bureau of Fire. So, Major, ano naman yung kasalukuyang crowd estimate ng NCRPO? Ano po yung pinaka-binabantayan ngayon or yung pinaka-maraming lugar sa mga oras na ito? As of 12 noon po, meron po tayong na-monitor na 556,000 na crowd estimate. At ito po ay kasalukuyan po yung 318,000 po dito ay dito sa area po ng Palangka kung saan po nandun ngayon yung ating andas. So ano yung pangunahing security challenges na minomonitor ninyo ngayon, Traslasyon, kumpara sa mga nakaraang taon? Sa ngayon po, minomonitor natin ay ang crowd density at congestion, lalo na po sa mga identified natin choke points or yung mga areas po na merong dadaanan ng prosesyon na maliliit po yung mga kalsada. Ganon din po yung mga medical emergencies, dulot po ng pagod, init at existing health conditions ng ilang deboto po natin na nag-attend ng prosesyon. Patuloy po yung ating pagbabantay laban sa petty crimes at ang pagtitiyak po na may malinaw na daanan para sa emergency response. Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na anumang specific security threats, pero patuloy po yung ating ginagawang monitoring kabilang po sa social media. Major, doon sa sinabi niyong number ng mga pulis na nakadeploy, anong area yung naka-concentrate yung bilang ng mga pulis, yung dami nila? Saan po sila naka-focus ngayon? Naka-focus po tayo ngayon dito, yung pong nadaanan na ng ating prosesyon ng ating andas ay sila po ay nagpo-proceed na po ngayon sa area ng Quiapo Church. So, nandun po ang bulto ng ating mga personnel na deployed. So, kung halimbawa nakadaan na dito sa isang area, yung pulis na nandun sa nadaanan ay pwede nang lumipat sa iba pang area. Ganun po ba yung deployment ninyo? Meron pong naiiwan tayo para i-secure pa rin po yung location, pero karamihan po sa kanila ay nagpo-proceed na po, nag-leapfrog na po sa susunod na location kung saan po sila nakailangan. So Major, may naitala na po bang anumang insidente tulad ng stampede, nakawan o medical emergencies at paano po agad tumutugon ang mga pulis sa ganitong sitwasyon? Sa ngayon po, wala naman po tayong naitalang major untoward incident or medical emergency maliban po dun sa isang nabalita na ipabalita po na nasawi na isang miyembro po ng media at yung mga ilang minor medical concerns naman po gaya ng pagkahilo, pagod at dehydration ay agad naman pong natutugunan ng ating medical teams at police assistance desk. So, kumusta naman po yung koordinasyon ninyo sa ng NCRPO sa MMDA, Manila LGU at iba pang ahensya para matiyak yung kaayusan, crowd control at mabilis na response ngayong araw? Maayos naman po at tuloy-tuloy yung ating koordinasyon sa MMDA, sa local government ng Manila, sa church marshals at saka sa ating mga medical and rescue units, ganun din sa ating ibang partner agencies. Malinaw po na ang ating coordination mechanism upang matiyak po na maayos yung ating crowd control, ang traffic management at mabilis na pag-responde po natin sa anumang emergency. So Major Asilo, may mga ipinatutupad bang mga no-fly zone, signal jamming o iba pang security measures laban sa posibleng banta sa public safety? May mga areas po tayo na nagkakaroon ng mahina hanggang sa pagkawala ng signal. So meron po tayong signal interruption lalo po doon sa mga areas na dadaanan at dinaanan po ng ating prosesyon bilang pagsisiguro po dahil itong ganitong kalaki po na
crowd is hindi po natin nasisiguro kung sino-sino po yung nandyan sa ating crowd na yan, kaya po nagkakaroon tayo ng signal interruption. Meron din po tayong no-fly zone at saka yung ating, meron lamang po tayong mga drones na inallow, yung mga authorized lamang po ng mga drones ang linilipad po sa ngayon. So paano nyo naman po tinutulungan yung mga nawawala o nahihiwalay sa kanilang pamilya o grupo ngayong traslasyon? May help desk po ba o designated areas para sa kanila? Bawat segment po ay meron po tayong nakatalaga na mga police officers, meron po tayong mga police assistance desk, may command post po na maaaring lapitan ng mga nawawala or nahiwalay po sa kanilang pamilya o grupo. Ito po mga designated areas ay meron din po tayong mga lost and found, reporting at reunification. At pinapayuhan po natin ng publiko na agad pong lumapit sa pinakamalapit na pulis para mabilis po silang mabigyan ng tulong. Dito naman sa hanay ng mga pulis, paano naman yung paghahanda na ginawa ninyo para makaagapay dito sa prosesyon? Kasi sigurado yung iba dyan, kagabi pa naka-duty. May shifting po ba? Ilang oras yung kanilang shift para man lang, at least kasi para hindi mangyari dahil sila din naman napapagod or puyat pa sila o nagugutom. So paano po yung preparation naman ng PNP? Meron naman po tayong shifting na ipinapatupad. So halimbawa man po kung itong area na ito ay wala na po tayong mga gasinong mga crowd, so pwede naman na po silang magpahinga. Although meron po tayong 12 hours na shifting para na ipinapatupad at meron po tayong mga reserve force po na pwede pong meron po tayong mga reserve force na ipinapadala para po ensure na yung mga naka-duty na ng medyo matagal at syempre kailangan din po nilang mapahinga ay mapapalitan naman po. Okay, para sa mga debotong kasalukuyang nasa prosesyon, ano po ang karagdagang paalala at mensahe ng NCRPO para maiwasan ang disgrasya at masigurong ligtas ang lahat? Para po sa ating mga deboto at sa mga kababayan po natin na nandyan sa prosesyon or dadalo pa lang po sa prosesyon, unahin po natin ang kaligtasan, iwasan po natin ang tulakan at siksikan, lalo na po dyan sa mga areas na magsisikip at mga choke points. Uminom po tayo ng sapat na tubig, at huwag pong ipilit ang sarili kung may nararamdaman silang hindi maganda sa kanilang mga katawan. Sundin po ang mga tagubili ng pulis at church marshals at ipinapaalala din po namin na ang kaligtasan ng bawat isa ay responsibilidad po ng lahat. Makinig po tayo at sumunod sa mga pulis, church marshals at volunteers at iwasan po ang mga kilos na maaring magdulot ng panganib sa inyo or sa inyong mga nakapaligid po. Sama-sama po nating panatilihin ang kaayusan upang ang paggunita sa mahal na poong Jesus Nazareno ay maging ligtas, payapa at tunay na makahulugan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.